Why? Wala ngang plaka eh. Paano mo huhulihin yung walang plaka eh? Wala ngang plaka eh. Wala ngang plaka. Mr. Chairman. Attorney Vigor, maraming salamat sa pagpunta mo rito. Pero kanina, yung mga napag-usapan, during our first hearing, ang backlog ng plaka sa motorsiklo ay 9 million. Ngayon ay 12.9 million na, 13 million na. Ilang buwan pa lang ang nakakalipas. Hindi mo ito kasalanan kasi meron ka na ba 3 linggo sa sa opisina? Wala pa. Pang-apat na buwan na po. 4 na buwan na. Di, hagip mo na rin siguro dun yung mga kalahating milyon plaka. Kasi 12.9 na. So, may we know from the LTO, how do we address this, how can we address this seemingly insurmountable backlogs of plates for our motorcycle owners? Lumobo na, from 9 million, 12, magte-13 million na. Baka after New Year, baka pag 15, 14 million na ito. Ano pong dahilan kaya nito? Attorney Mendoza. Opo, good morning ho, Chairman, Honorable Senator, Congressman. Ang kagandahan ho dito, hindi na ho nadadagdagan yung backlog. We're able to cater to the day-to-day demand ng ating mga bumibili ng motorsiklo. Inaayos lang ho namin yung logistical chain from production to the end user. In fact, meron po kami meeting with the motorcycle dealers on December 4 precisely to address yung paglalabas ng plaka. Kasi nabababadang ho natin yung mga plaka to such an extent na ang aming proposed timeline is 7 days from the time you purchase your motorcycle. Dapat nandyan na po yung plaka nyo, yung ORCR nyo. At ito'y paplansyahin namin sa mga dealer kasi minsan natatambak sa dealer po eh. Having said that, yung 13 million has been a static number now since the time I entered. Hindi na nadadagdagan kasi na-address na ho natin yung current demand, which is around 10,000 plates a day. Yun po, minsan 8,000, minsan 9,000, no? Opo, 8,000 na lang po. Gawin natin 8,000, Mr. Chairman. Mga 8,000 plaka, 8,000 motosiklo araw-araw. So in a 26-day period, nasa humigit kumulang 200,000 motosiklo buwan-buwan po ang nadadagdagan. So you're saying that the figures now of almost 13 million is static. So that figure would remain constant even with the production and sale of 200,000 per month po yan. Per month. Opo. Per month. So yung 200,000 per month na bagong bibili, makakasali din sa universe noong 13 million. Napapadagdag sila. O sila muna yung priority? Sila na muna ang priority, yung current demand po. So si 13 million, wala muna sila? We are starting now on the 13 million po at a tune of around 300,000 plates a month. Kasi merong nag-back down na rin po yung ating ibang makina. Yung ating 2 robot machine medyo may konting... So more or less 500,000 a month ang inyong napoproduce na plaka. Kasi sabi nyo 200,000 for the newly purchased motorcycles and then ina-address nyo yung backlog, pabalik. Opo. 300,000. So 300,000 plus 200, 500,000. Nasa mga 600,000 po ang ating current monthly production ng plaka. Both automotive and motorcycle. Ito sa 300,000 nyo na pinoproduce sa backlog, kasama yung automotive, ganun? Opo. Hinahabol din po natin kasi yung replacement plates na yung pagpapalit po ng green to black and white. Nasa mga 1.5 million po yun. Hinahabol din po natin yun. Palagay niyo po, at the rate you're going, kailan po ma-address itong... Ang motorcycle po, 2 years and 5 months. Zero na. Wala na tayong backlog. Tapos, si mga bagong bili, after 5 days, sabi nyo? 7 days po 7 days. Target timeline. 7 days. But the current law speaks of 5 days from registration, di ba? Opo. So,
Sa dealer po namin, ihabulin po yan kasi nakita ho namin, nagkakaproblema ho kami sa mga dealers. Minsan, hindi ho kagad-agad nila nabibigay yung mga plaka. So we'd like to take them to town, no? Talagang ikausapin sila. Iliitan pa natin kung pwede 4D. Kasi yung plaka nasa district offices na po yan eh. Ina-advance production na po natin yan eh. Para di na ho magtagal. So, yun ang ano, kung na-release ka ng 2015, yung motor mo na-release ng 2015 hanggang 2020, wag ka nang umasa magkakaplaka. Bakit? Dahil ako mismo, no, ang ginagamit kong motor, back then, release yun ng 2015, until na wala pa rin plaka. Sa kadahilanan niya, nung nagpalit ng rehimen ng Pinoy, nagkaroon ng kaso yung LTO dahil doon sa green ginawa nilang puti na substandard yung yero, kaya kinasuhan ng ombudsman yung may pakana ng kontrata na yan. And then nagtataka din ako sa gobyerno natin, no? Every regimen na lang o ibang regimen na lang na presidente, iniiba-iba yung plaka nila. Kung maintindihan, may green, may puti, ngayon may color coding na. So yun, mismo yung gobyerno natin talaga yung papahirap actually. May I suggest, instead of making the new plates of the new motorcycles, will be pertaining to LTO. Why don't we prioritize the old motorcycles, because criminals don't use new motorcycles. They always use the old motorcycles. And for the new motorcycles, we can do the RFID. So, para hindi na rin kayo mahirapan sa backlogs. At the same time, as you mentioned, yung mga machines at yung mga robots nyo are... Po yun? Do we have a data on that? Criminals don't use new motorcycles. They use old motorcycles. Most of the criminals, they use... Meron ba tayong datos nito? Can this be supported by facts? Na yung mga nangyaring noon ay gamit-gamit ay lumang motor, hindi yung bago? Meron bang... Mr. Chair, Your Honor, Kaya yun? we will get data on this, sir. I will submit a special report regarding this, sir. Mr. Jericho, saan mo naman nakuha yung ang ginagamit ng kriminal ay yung luma, hindi yung bago? We saw it on the news, Your Honor. Especially most of the news, we can identify the motorcycle if what year it or model motorcycle year year model of the motor vehicle, if what year it came from. Preference nila yung luma. At baka yung luma hindi na pwedeng pantakbo. Baka matanggal na yung kadena no. Your Honor, yung luma kasi na motorcycle, sila yun yung mga, especially from around 2016 to 2019, wala pa rin silang plaka. Mahaba yung MV file number. So hindi sila talaga ganun ka-visible sa mga CCTVs. Congressman. Yes, Mr. Chair. Hindi po, I think hindi ma-consider na old motorcycles yon. No? Considering the overall issue dito sa plaka. Kung 2016, 2017, 18, we could say na kasama ito doon sa mga bago pang motorsiklo. Kasi ang naging, I think, kung hindi ako nagkakamali, parang naging impression ni Honorable Chair is parang ang sinasabi mo, yung year 2000 o 2001. So, yun lang, Mr. Chair. Attorney Mendoza, mas mahaba daw yung MB number ng luma? Ganun ba? Your Honor, I'm sorry, kailangan ko po i-verify kung mas mahaba. I'm not sure. Mr. Chair. Who is trying to speak? Mr. Chair. Congressman, go ahead. Mr. Chair, on behalf of LTO, hindi po ganon. Kasi po, Mr. Chair, dahil wala pang plaka, inaalaw ng LTO na ang gamitin po ng mga riders do sa temporary plate, yung MB file number. So, lahat po yan, pare-pareho lang. So, ang issue talaga dito, yung plaka pa rin, kailangan talaga. Think to add more, Mr. Jericho. So, ayaw mo, payag ka, pero medyo naguluhan ako. No, prioritize muna yung regarding sa plate kasi
prioritize na lang muna yung mga backlogs na yung mga wala pa pong plates. Pero si LTO kanina, sinasabi, unahin nila yung 200,000 a month na bago, tapos babalikan yung kasunod yung, mauna yung bago kaysa doon sa luma. Yun nga po. So, static muna sila doon sa luma. Di ba, Attorney Vigor? Yes, Mr. Chair. At saka ang DOTR po, iniisip rin ho nila, baka pwede namin i-outsource para mas lalong mapabilis yung paghabol sa backlog. Pinag-aaralan po ngayon, Mr. Chair, the possibility of outsourcing the production of the backlog in motorcycle plates. Makakatulong dyan ng TESDA. Oh, yung TESDA na marami silang manpower para tumulong doon. Pero just the same, the position of Aerox is unahin yung backlog. Ang problema lang, magiging backlog na yung bibili bukas, yung bibili makapasko, sila naman yung backlog. Kung 2.5 years yun, abutin tayo ng 2026 bago matugunan yung bibili bukas. No, Your Honor. I-prioritize na rin muna yung mga plates kesa doblehin. Yung sa likod na lang muna. Yung rear plates instead of doing a doble plaka. RFID. Kaya. Yes, Your Honor. RFID much better. It will be easier for us and not for also for the officers na mag-apprehend ng checkpoints, etc. And yun, Your Honor. Thank you, thank you. Mr. Chair, with your permission. Who is, Congressman? Thank you, Mr. Chair. With your permission, Mr. Chair, pwede po ba magtanong sa LTO kung anong year po ba yung pinaka-old na backlog? Is it 2014, Mr. Chair? The parliamentary courtesy, Congressman Busitas is allowed to question directly Attorney Vigor. Thank you, Mr. Chair. Yes po, Mr. Chair, 2014 po ang pinakalungan. Yes, Mr. Chair, in support po dun sa ating resource person, Mr. Chair, pwede bang malaman po sa LTO, may binabanggit po kayo na ang production ninyo para sa bago at sa old, sa luma. Ano po ba ang sistema, Mr. Chair? Is it from 2014 onwards, yung kasabay ng production? Kasi para po masagot yung magandang idea po ng ating resource person from the Aerox, Mr. Chair. Ang inuuna po namin yung pinaka-current backlog, yung 2023, 2022, 2021. Pabalik ko ng gano'n. Patras po. Mr. Chair, naitanong ko po ito kasi may punto po kasi yung Congressman, kanina sabi niyo prospective, yung bibili ngayon. Opo, pero yung sa backlog po, yung backlog, yung produce po natin na yung nearer dates. nearer dates po ang inuuna Okay, po natin. I got it. Kasi Mr. Chair, kaya ko po naitanong ito, may punto yung resource person from the Aerox. At kung ako halimbawa, Mr. Chair, 2014, parang mas maganda na mas mauna ako kaysa doon sa 2021, Mr. Chair. And I think, if I'm not mistaken, Mr. Chair, baka ang LTO may issue sa pondo. Available po ba yung pondo for the whole backlogs? Kaya baka, Mr. Chair, kaya patras yung ginagawa po ng LTO, baka yung intended funds for the plates, for the backlogs. Pwede po kayang malaman, Mr. Chair, sa LTO. Wala ho po sa amin yung buong, Chair, yung aming pondo for the entire 13 million backlog. Kasi po kahit na ibigay daw sa amin lahat ngayon, hindi rin naman namin maproproduce po lahat. So naka-program po for 2024, may naka-program po dyan at may inaabangan na rin namin yung program for 2025. Kung hindi ho ma-outsource, kung hindi ho matutuloy yung outsourcing plan ng DOTR, then we will have to do that way. Mr. Chair, my last question po regarding the present issue. Mr. Chair, pwede bang malaman sa LTO kung pwede bang mabago yung sistema nila in compliance doon sa magandang idea na instead of 22, 21, 20, maging 2014, 2015, 2016, parang mas reasonable po kasi yon, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, definitely. Pagbalik ko sa opisina, babaguhin ho natin yan kung yun ang mas magandang pamamaraan. O mas mainam na yung backlog, yung pinakamatanda ang mauna, yung pinaka-senior na motor na. Di ba? 2014 kesa sa 2023. Ganun po ba yung... Yes, Mr. Chair. Instead of 2022, 2021, 2020, 2014, 2015, 2016. At the same time, para Mr. Chair, matuwa yung mga kababayan nating riders na matagal nang
may problema sa plaka. In fact, Mr. Chair, malaking problema ito dahil pag sila ay unreadable yung temporary plate or broken na yung plate nila, napapagmulta pa pero parang in-stop naman yata po, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, i-stop po natin yung paghuhuli ng tukol sa plaka. But definitely, we will consider that, Chair. We will reverse the flow. Kung yung unahin namin yung 2,000. Ang inisip lang ho ng LTO staff, baka mas there is a higher probability na ginagamit pa ho yung motorsiklo kung unahin namin yung mas current years as compared to the previous years. There might be a higher probability na yung 2014 motorcycles, baka hindi na ho nagagamit. But yes, we are very flexible in this. We don't mind starting with 2014. Yun na naman po ang parang paliwanag po nila bakit inuna po nila yung mas current years. How do we find out? How do you find out kung ginagamit pa si 2015, 14, 16 sa ngayon? Baka narimata na o nariposes? Opo. Actually, Paano ho natin madidetermine yun? well, actually, yung aming decision, we talked to the dealers, Mr. Chair. Yung doon rin kami pumulot ng mga ideya. This is the first time we're hearing this suggestion na unahin muna yung 2014. Ang input po na unahin yung mga current years also came from the dealers of motorcycles. But definitely, kung yun ang mas maganda, wala namang problema sa amin yun, we can reverse the flow. Siguro parang ano to yung COVID, yung di ba may grupong A1, A2, A3, yung may comorbidity, kung sino yung nauna, di ba? Kina-cluster lang kung sino yung priority in rights, priority need. So, Congressman Busitas, are you... Mr. Chair, actually yung tanong po ninyo sa LTO, napakadaling sagutin eh. Paano nila malalaman kung ginagamit pa? Based on the data. Kung rehistrado yung 2014 kay Juan de la Cruz, so ginagamit pa niya. Yung datos ho namin, there is 24.7 million delinquent motor vehicles running. 70% po niyan motosiklo. 20 o 17? Ano po? 17% o 70? 70% po. 70% Of the 24 million? 24.7 are delinquent po, hindi ko nakarehistro. Kaya mahirap kong sabihin na rehistrado po yung 2000. Talagang meron doon kaming datos na motosiklo na hindi pa ho rehistrado. Pero baka ginagamit pa ho, yun hindi ho datos. Mr. Chair, in support doon sa confusion po ng LTO chief, Mr. Chair, di po ba ang registration ng ating mga motorsiklo ngayon pag nag-renew kayo, parang ganito lang yung bond paper? Tama po ba, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, reliable information na kailangan kong i-divulge ito for the benefits of the committee. Ang nakikita ko isang factor dyan, Mr. Chair, magagaling tayo mga Pilipino eh. Kung ito, Mr. Chair, yung renewal ng rehistro ko, pwede ko po kasing i-edit yung date. Then, i-xerox ko during the inspection or the checkpoint. Pag pre-send ko yun, Mr. Chair, sa police or enforcer, updated na po yun. Reliable information yan, Mr. Chair. So, maybe, ang isa sa root cause po nito why 70% of motorcycles unregistered, delinquent. Yung nabagong sistema, Mr. Chair, na madaling pekein po, yung OR, parang ganito lang yun, Mr. Chair. Ordinary paper. Vigor? Mr. Chair, can you confirm that? May QR code po yan, kahit bond paper po yan, may QR code po yan. Ang LTO enforcers po, may scanner. Or even on your ordinary phone, pwede ko makuha yung QR code. Tapos yung data ho on the back end, makukuha na ho namin. So kung mali yung datos na nalakay, kung pineke po nila yung ORCR nila, mahuhuli po ng LTO enforcer po Hindi yun. pwedeng ipeke yung Yung QR QR code. code, hindi ko pwede ipeke. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, with respect to LTO Chief, nationwide, ilang pong enforcers ng LTO? Ang nag-enforce, mga 500 po nationwide. And ilang po ang registered motorcycles? Nasa 14 million, 70% of that, right? More? More or less 8 million, Mr. Chair.
Mr. Chair, by ratio and proportion, napakaliit po ng numbers ng enforcers ng LTO. Mas malaki po ang numbers ng local police and local enforcers. So yung pong sinasabing may scanner ang LTO, hindi po yun justification para sabihin natin hindi lulusot yung fake na OR, Mr. Chair. Attorney Bigor, isn't it a fact that cell phones can be used to check the QR codes? Yes, Mr. Chair. Pwede ba yun? Pwede po. Pwede po. So data can be checked. Yes, Mr. Chair. Clarification, Mr. Chair. Kung yung bang cellphone ko, scan ko, yung lalabas kong the whole information, particular yung registration. Yes, Mr. Chair. Kahit nasa may QR code capability, pwede ko din sa. Do we think, Mr. Chair, na lahat po ng police at enforcers alam to? HPG, sir, please. Hindi pa ho. That's part of our drive, Mr. Chair. We are trying to talk to both. Di na ho sa HPG, nakipag-ugnayan po kami sa DILG para pati mga LGU enforcers, man-train ho namin para ho turuan sila paano binavalidate po to. Kasama na ho yan sa aming overall campaign para makuha ho namin yung mga unregistered motor vehicles. Pero later on, even the RFID can be mirrored in a cell phone, iPhone. Pwede ba yan? Baka may app lang na gano'n para hindi na tayo bibili ng mga barel-barel. Opo, we'll check on that, Mr. Chair. In fact, dun sa aming budget Kasi for yung 2000... drone, napapalipad na nito eh. Oh, yung drone, napapalipad ng bagong iPhone. We'll check on that. Malaking bagay ko rin sa amin yan. Hindi na ho kami kailangan na humingi ng budget for the scanners. Yun rin ang magiging problema namin kung wala akong app na ganyan. Kung we will rely on the RFID at we will have to purchase more scanners para ma-distribute po sa mga enforcers. Kung wala akong app, but we'll check on that, Mr. Chair. Thank you. Senator JB, akala who else is Mr. Hindi ko mabasa kasi yung mga pangalan niya na. Gutom na ako eh. Mr. Perillo from Kagulong. Kagulong po. Thank you, Mr. Chair. Magandang tanghali po sa lahat, kay Sin JB, kay Congressman Busita at sa lahat po. Sa bahagi po ng kapatiran sa dalawang gulong ay pinifirm namin ang aming posisyon na aming binasa nung nakaraang last hearing hanggang sa ngayon. At nais naming pahayag na sinusuportahan namin ang pagsusulong na sa halip plaka sa harap ay RFID. Base sa mga tinuran ng ating mga resource person ay particular na sa LTO, malaking problema yung production ng ating plaka. Ang plaka sa harap ng ating motorsiklo ay naniniwala kaming hindi ito dapat kasi ang ating motorsiklo ay walang uniformity. No? At kung sakaling maglagay tayo ng bracket ay napakadelikado. Base din sa binanggit ni Congressman Busita, after ng krimen ay hindi mo na mapapansin ang plaka sa harap. Maaring sa likod. So napaka-importante sa lahat na ang problema sa kakulangan ng plaka ay resolbahin natin na dapat ang bawat motorsiklong pakikita natin sa kalye ay dapat ay may plaka kahit sa likod. Rinig ko rin ang concern ng ating kapatid sa riding community sa Arangada dahil nababahala. Maging kami rin nababahala sapagkat ang ating pinag-uusapan ng Republic Act 11235 o Crime Prevention Act ay isang ganap na batas at sa kasalukuyan ay hindi pa ganap na fully ini-enforce. Maraming mga probisyon sa loob ng nasabing batas na nangangamba kami lalo na doon sa usapin ng matataas na mga penalty. Kaya sa bahagi po ng kapatiran sa dalawang gulong ay
nakikiusap kami na sana ay isulong na natin ang isinusulong na pag-amenda para dito sa Republic Act 12335. Salamat po. Salamat po, Mr. Pirello. Next would be Mr. Andrew Angeles, the MDPPA. MDPPA, sir. Good morning, Mr. Wala pa Chair. kayong wala pa kayong position paper, ano? Submit na rin ng... Nakapag-submit na po kami, Mr. Chair. Mhm. Kailan? March 22. Okay, thank you, Mr. Chair and honorable senators. In behalf of MDPPA, we are the major motorcycle assemblers in the country, composed of Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, and TBS. And as far as the manufacturing is concerned, the MDPPA reaffirmed our support to adopt SB 159 as the amendment for RA 11235. On the technical aspect, MDPPA believes that the provision stipulated on SB 159 on the utilization of RFIDs serve more advantages for the manufacturing side than the previous front plate policy, because almost of our models running in the production line are not designed to have plates in front, and number of motorcycle models do not have provisions in front where decals plate can be affixed. The RFID guarantees a safer alternative to our users than to manually modify a metal front plate in order to comply with the law. So that's all, Mr. Chair. Thank you. I now have in my possession your Mr. Chair. previous letter. Pero Mr. meron Chair. kayong letter dated today. Yes, sir. So For today, ngayon lang ito. Mr. Chair. Ay, Congressman. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, mag-comment lang po ako doon sa comment ni Mr. Rod Cruz from Arangkada and Mr. Perillo na according to them, nababahala sila. Gusto ko lang sabihin po sa riding community na number one, wala po tayong dapat ikabahala. At makikita po ninyo kahit talagang maraming measures na dapat i-address ng Senate, priority po ni Honorable Senator Tolentino ito, in support na rin doon sa proposed amendment ni Senator J.B. Ejercito. Kasi po, bakit hindi kayo dapat mabahala? Wala ako sa posisyon na magsabi, pero I think one thing for sure, bago makumpleto ng LTO ang plaka, hopefully with the support of Senator Tolentino dito sa amendment na to, mailabas na itong amendment na to. Kasi po, hindi kayang ipatupad itong Republic Act 11235. Why? Wala ngang plaka eh. Paano mo huhulihin yung walang plaka eh? Wala ngang plaka. O, di ba? So, mayroon pa tayong 2.5 years. Pero mapapansin po ninyo, kahit busy ang Senado, minamadali po ito ni Honorable Senator Tolentino and Senator J.B. Ejercito. Kaya yung pong ipinapangamba ninyo, ay kalimutan na ninyo yan. Dahil sigurado, mauuna pa itong amendment na to bago makumpleto ng LTO yung plaka. Hindi nila pwedeng i-implemento. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Busitas. Next we have Mr. Lasarte, tama ba? Philippine Advocates for Road Safety. Yes, good morning, Mr. Chair, Senator JB and Congressman Busita. In behalf of Philippine Advocates for Road Safety,
on our position po dun sa RA 11235. Agree kami na RFID yung ilagay sa harap dahil dun sa original na batas po na na kung magiging plaka po yan in terms of safety ay hindi sa safe para dun sa mga gumagamit ho ng motor, no, at yung posibleng matanggal at may madamay na iba pang mga road users. And kung gagamit po ng RFID, ang masuggestion po namin ay mas ito talaga yung pagtuunan ng pansin kasi nga nasa digital age tayo, mas bigyan to ng pagtuunan talaga kaysa doon sa paghabol ng backlog ng ng plate number, no. At in terms of sa penalty, nag-agree po kami dito sa ano po natin sa SB Senate Bill 159, yung pagbaba po ng penalty dahil yung batas po ng MIRA sa ngayon ay masyado mabigat para ho dun sa mga rider, no. But in the particular po, meron lang kaming suggestion regarding the section 5 ng SB 159, related po dun sa pagpapataw ng penalty para doon sa mga yung hindi nila alam in case na tampered pala yung RFID o yung plate number. At kung ako halimbawa gumagamit ako ng motor, nabili ko yung motorsiklo, tampered pala at hindi ko siya alam, nakalagay po kasi doon sa section 5 na merong penalty na hindi lalagpas ng 10,000. No, on our part, kung kami pong rider, wala kaming kamalay-malay, ay pinipenalize kami nung batas, no. Siguro ang baka yun ho mas pag-isipan ho, baka mas pagtuunan ho sana ng tuon ng pansin yung sino yung mga namemeke, sino yung mga sindikatong nagtatampered posibleng magtampered ng plate number, o sa actual na karanasan natin yung mga namemeke ng ORCR, kaya ho nakakabili ng mga motor na ginagamit ho sa krimen. So yun ho yung mas suggestion sana namin, particular ho doon sa section 5 ng proposed amendments po natin ng 11235. No, at ang isa pa hong sigurong i-raise namin in terms of safety, may kinalaman sa crime prevention. Madalas nangyayari, halimbawa papasok ko dun sa village, sa mga villages po, no, sa mga nagmamotor, pinapatanggal ho yung helmet at hindi pinapayagan na mag-drive sa loob ng mga villages ng may helmet. So sa tingin ho namin, parang nasa-sacrifice in terms of safety ng rider, no, in case na tatanggalin yung helmet kung ang purpose ay identification ng rider, no. Sa tingin namin, na suggestion namin, kung meron mga CCTV doon sa mga entrances po ng mga villages, sapat na ho yung ipakita yung license, tapat yung CCTV, tanggalin yung helmet, ipakita yung mukha ng rider, no, may record, at payagan na mag-ride sa loob ng ibabalik ko yung pagsuot ng helmet, kasi para wag nating sacrifice yung safety ng rider because lang doon sa mga ibang polisiya na ini-implement on crime prevention. Ayun lang po, maraming salamat po. Thank you. Mag-response si Congressman, pero bago yun siguro, yung sinasabi mo na tampered, di ba 5 days naman dapat i-register kung bagong bili. So kung magko-comply doon, di ba lalaman kung tampered nga? Di ba? Yes po, pero ang ano ho natin kung kasi magaling ho ang mga Pinoy na mag-tampered, hindi ho natin masabi na baka in the future baka yung mga nabibiling mga second hand na mga motorsiklo ay matampered na yung mga plate number o RFID. Hindi ko namin alam. Pero on our part na kung tayo po ay ordinaryong rider, hindi na alam na tampered pala yun, siya pa ay mape-penalize. So ang ano lang ko namin, mas tuunan ng pansin ko sino yung mga gumagawa mismo ng pag-tampered ng mga RFID. Salamat, Congressman.
Mr. Chair, doon sa tampering ng RFID, I don't think na magiging problema yan kasi hindi madali, Mr. Chair, ma-fake yung RFID. Mr. Chair, thank you. Response lang po doon sa sinasabi ng kapatid nating rider na pag pumasok sa subdivision, pinapalis yung helmet. Number one, rights po nila yon eh. Private yon for security purposes. Number two, as far as safety is concerned, walang issue po doon kasi sa subdivision, di ka naman pwedeng tumakbo ng mabilis. Takbong pogi lamang. Kaya wala po ako wala tayong nakikita, Mr. Chairman, na problema doon. And kung talagang hindi acceptable sa iyo yung reasoning na ganon, huwag ka na lang pumasok sa subdivision. Rights nila yun eh. Hindi natin pwedeng questionin yan. Yun lamang po, Mr. Chair. Thank you. We now recognize Mr. Lacson, Juan Andre Lacson of the Northern Mindanao Ring. Yes, sir. Yes, Mr. Chairman. In behalf of the National Federation of Motorcycle Clubs of the Philippines, nag-submit na po kami ng position paper right before the first hearing. Wala rin ho sa akin, sir. Anyway, reiterate the gist of your position paper for the record. It was from LERAP, sir, Quezon Alpase, and also the National Federation. You mentioned it earlier that we submitted. Can you reiterate the gist for the record? The gist, sir, is basically we agree with the proposal of Senator JV. But based on the hearing today, I just would like to make two observations, additional observations. First is everyone's concern is the identification of motorbikes at the outset, no, at the time of purchase. And I mentioned before, during the first hearing, that, which many objected, by the way, that I think the best solution is to have conduction stickers for motorbikes and not just four-wheel vehicles. That way, at the point of sale, kasi I sell motorbikes as well, at the point of sale, may identification tag na ang motorsiklo, just like the four-wheel vehicles. I just like to reiterate that point and let everybody digest that thought and not be carried away by the processes and the existing rules of the LTO and the HPG and everybody else. Kotse, please. Yes. Conduction. Yung conduction sticker ng kotse, kahit 10 taon, di napupudpud eh. Precisely my point. Kahit tamaan ng wiper. Precisely my point, sir. At kasi po, nagbenta kami ng motorsiklo, 7 days po ang sabi ng LTO bago sila makapagbigay ng ORCR. So that means you cannot use your bike for the first 7 days, which is unfair for a motorcycle rider, buyer. Okay? And para sa akin po, milagro po kung makuha ng bagong buyer ng motor, ang ORCR niya at plate in 7 days. That's practically a miracle. As the LTO mentioned, the plates from 2014 wala pa. Pero meron na po ORCR, yung mga iba. Okay? Kung may conduction sticker po yun, there's no issue sa rider. My second point po is, nabanggit niyo po kanina, Senator Tolentino, that maraming riders or drivers that do not transfer their vehicles to the current user. Okay? Ang isang malaking reason po niyan, my experience in selling motorbikes, is the HPG macro etching. Kasi po, kailangan po dalhin sa HPG lahat ng vehicles na nagpapalit ng pangalan. Tama po ba? Kung ang motor po ay nasa Davao, yung original owner nasa Tuguegarao, kailangan po dalhin yun doon sa Tuguegarao or sa Camp Caringal or somewhere. So paano po mangyayari yun? It makes it impossible. At the same time po, bumili ka ng motor or kotse, hindi po namin maintindihan why do we have to go back to the police or the HPG and not just the LTO
for such a transaction. Kaya po nangyayari yan sa public, dahil may red tape po eh. Hindi po ba ang in charge sa land transportation is the LTO? I don't personally understand why we have to go back to the HPG or the PNP, or they have their own reasons, but that is the reason why many of my customers and many vehicle users do not immediately transfer. So those are my 2 points. Mr. Lacson, we hear you loud and clear. Sabi ko nga, nagkaroon din ako ng sakyan, hindi ko na-transfer eh. So, any reaction from HPG? Payag ba kayong bawasan na yung ganong layer o i-limit na lang doon sa may alert o use yung existing stencil o i-delegate na ito sa local police station para malapit-lapit? Lahat naman ng munisipyo may local police station, i-authorize yung isang sarhento ron na siya mag-stencil, padala sa HPG provincial o sa regional to consolidate. Ano sa tingin nyo? Thank you, Mr. Chair, Your Honor. On the part of the HPG, sir, mas mapapagaan yung trabaho namin kung pati yung mga municipal police stations, sila na gumawa nun. Purpose lang naman, sir, bakit ginagawa ng HPG yun, sir? Para ma-check kung alarm or carnap yung vehicle, sir. Yun lang very purpose ng kaya kailangan natin ng HPG clearance, sir. Yun lang naman, sir. Thank you po. Kung yung alarm, yung listahan, ibaba sa municipal police office, yung isang sarento natin doon ang in charge, may listahan na siya, mapapadali yung registration, madadagdagan ng kita pa ang LTO, ang pamahalaan, siguro pati yung local police station ay merong kaunting subsidy rin na makukuha doon. Mabilis ngayon yung transaksyon. Mababawasan din ang krimen kasi iba na yung alam nung na hindi na siya meron kayang datos tayo na purposely binebenta yung sasakyan, knowing fully well na yung dating may-ari ginamit sa isang hindi magandang transaksyon o activity para na-dispose na. Meron kayang mga ganun datos, ibang usapan na yan. So, ulitin ko, payag ba ang HPG na bawasan na yun, i-delegate na para mabilis? Ang HPG kasi, usually meron to sa probinsya, sigurado yan. Regional, urbanized cities, wala na. Ayun na. Doon na siguro, doon na nakat yung yung additional layer. We will get the opinion of the LTO. Thank you, Mr. Chair. Magkano siguro magiging dagdag na kita ng LTO pag nag-transfer na milyon yan? Opo, definitely. Milyon yan. Pero we join the sentiments po eh. Talagang pinag-aaralan ho namin yung requirements ho namin dyan. No? In fact, that's one of the talking points with the ILG kung paano namin mas-streamline. And then gusto namin electronically link up ang HPG with LTO para kung meron silang alarma, may sasakyan na nadawit sa kidnapping o anumang krimen, alarma na kagad namin sa aming sistema. Hindi na ho marirehistro yan, hindi na ho malilipat yan sa buong Pilipinas. But to do away with the, again, face-to-face, macro-etching and all these things. So, pero yan po isang discussion points natin with the ILG and with PNP para pa-streamline ho namin yung mga requirements ho namin, mapabilis, and then mas maraming compliance. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair. I think, Mr. Chair, the idea is good, pero I think hindi pwede, Mr. Chair. Kasi po, mahalaga yung SPG clearance dahil may macro-etching dyan, Mr. Chair. Pwede kasing matampered yung engine number and other identification na sasakyan, Mr. Chair. And katulad po ng sinabi ng SPG representative, ang tinitingnan kasi dyan yung nagamit sa crimes eh. So I think hindi pwede yung ganong idea, Mr. Chair. And idagdag ko lang, Mr. Chair, hindi lang naman po talaga yun ang problema eh. Kung bakit maraming delinquent motor vehicles. Isa dyan, Mr. Chair, there are provinces na walang emission testing center. One is Marinduque. Para mag-renew ka ng sasakyan, Mr. Chair, pupunta ka pa ng Lucena City.
Itatransport mo yung sasakyan mo. So for motorcycles, gagastos ka more or less 5,000 back and forth to include renewal. So ang dapat matingnan din ng LTO, yung pagkukulang ng ahensya na katulad nito. Second, pag pumunta ka na Mr. Chair, magpaparenew ka, hindi ibig sabihin umabsent ka sa trabaho mo, magre-renew ka pwede. Siguro, with respect to ASEC, Vigor Mendoza, at ina-address naman nila yung fixers, may mga situation, Mr. Chair, na pag pumunta ka doon, nakapila ka, hindi ka naman ma-accommodate ng LTO o ng emission testing center kasi puno na daw. So maraming factors Ano pa? There are district offices. Ayaw i-process yung renewal ng sasakyan mo, ng motorsiklo mo. Kung hindi doon yung insurance kinuha doon sa gusto nila. Maraming factors po kasi na dapat ma-find out ng LTO to address this issue. And again, with respect to LTO, ASEC, Vigor Mendoza, at kaibigan naman natin yan, sana po, huwag tayong mag-focus masyado muna doon sa panghuhuli ng mga motorcycle riders na unregistered yung motorsiklo. Meaning, maging fair tayo. Tingnan po natin, ano ba yung lapses ng agency? Public servants po tayo I-address muna natin yung mga pagkukulang natin. Then, after that, ma-address natin yan. Saka po natin higpitan ang mga ito. Maraming factors, Mr. Chair, na dapat i-address po ng LTO. Sa ngalan po ng public service. Kaibigan naman natin yan So, siguro po, Mr. Chair, dahil out of the topic na ito, mag-usap po kami ng LTO para mapag-usapan po ito. In general, hindi po natin pwedeng i-blame ang mga motor vehicle owners dito sa problema na ito. Maraming problema po na dapat ma-address, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Just the same, may we request the LTO family here to provide this committee, although not part of this deliberation today, any recommended policy changes that would ensure, one, the facilitation of transfer of ownership and registration. Similar to the United States, which I mentioned a while ago, they do that in 1 day. Two, how the agency can increase its administrative revenues. Kasi pinag-uusapan natin yung mga backlogs, kailangan ng pera nun. Pinag-uusapan natin yung increase yung IT capacity ng central server ninyo, etc., etc., kailangan ng pera nun. So, perhaps, Attorney Vigor Mendoza, I know you're creative enough. If you can provide this committee a position paper on how to facilitate all of this, similar to what we've done with the Land Management Bureau and other agencies, yung mga titulo, yung ganun din yun yung mga hinati na titulo, ganun din yun So, all of this are meant to address public needs, but just the same, it would increase the revenues of the government. And perhaps we can find a solution. So if you can do that, sir. Yes, sir. We will submit the Thank you. proposed changes. Sir. Thank you. We're now on the tail end of this. Alam mo dito nga sa hearing ng ng Senate ng pag-amyenda ng 11235, nakikita natin kung paano gumagawa ng batas yung mga mababatas natin. Kaya nga mahalaga yung mga resource person diyan talagang may say. Mga riders, lalo na si Colonel Busita na nandyan, na maraming inputs, alam mo talaga na alam niya yung sinasabi niya. And then kudos din naman sa na secretary ng assistant secretary ng LTO, si Vigor Mendoza. Secretary ba siya or assistant secretary? Basta yung chief ng LTO, si Vigor Mendoza. Magaling naman yung taong to, Ang problema lang talaga yung mga minana niyang mga problema, yung mga past administration.